10 mga nakakatakot na kwento sa likod ng mga pambatang kanta. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga nursery rhymes o kantang pambata ay ginagawa upang pasayahin o patulugin ang mga bata. Ngunit ang mga lyrics ng kanta ay nagtataglay din ng iba't ibang kahulugan. Maaring tungkol sa nakaraan o iba't ibang pangyayari o kwento. Pero ang tanong, bakit kaya ginagamit ang mga nursery rhymes para isalaysay ang mga bagay na hindi pa nauunawaan ng mga bata? Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang mga kwento sa likod ng 10 mga nursery rhymes. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Ring Around the Rosie. Ang Ring Around the Rosie ay isang kilalang kanta na kinakanta ng mga bata habang umiikot at magkakahawak kamay. Bagamat masaya ang tunog nito, ay may mga nagsasabi na nagmula ito sa panahon ng Black Death, na isang salot na kumalat noong 14th century. Ngunit walang sapat na ebidensya na nagpapakita ng koneksyon ng kanta sa salot. Ang karaniwang version ng Ring Around the Rosie ay may mga lines na, "Ring around the Rosie, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down." Ayon sa ilang interpretation, ang Ring Around the Rosie ay tumutukoy sa mga pulang pantal na dulot ng salot. Ang pocket full of posies naman ay sinasabing paraan upang labanan ang masamang amoy ng sakit dahil naniniwala ang mga tao noon na ang mabahong amoy ay nagdadala ng sakit. Ang ashes, ashes ay tungkol sa pagsusunog ng mga katawan ng mga namatay at ang we all fall down ay nagsasaad ng kamatayan ng mga naging biktima ng salot. Subalit, maraming eksperto sa kasaysayan ang nagsasabing walang sapat na batayan ang interpretations na ito. Ang mga lines na ito ay nagkaroon lamang ng kaugnayan sa salot noong 20th century at walang historical evidence na nag-uugnay dito noong panahon ng Black Death. Ang rhyme na ito ay unang naitala noong huling bahagi ng 19th century at matagal matapos ang Black Death. Maraming eksperto ang nagsasabing ang Ring Around the Rosie ay isang simpleng kanta ng mga bata na walang kinalaman sa salot. Maaaring ito ay naglalarawan ng mga simpleng laro ng mga bata. Sa katunayan nga, ay mayroong iba't ibang version at adaptasyon ng kanta sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagpapakita na ito ay natural na bahagi ng mga laro at kanta ng mga bata. Karagdagan pa, ang idea na ang Ring Around the Rosie ay tungkol sa salot ay naging kilala dahil sa makulay nitong kwento na puno ng mga simbolo. Ngunit mas mahalaga ang pagtingin sa mga historical context at ebidensya upang tunay na maunawaan ang pinagmulan ng mga nursery rhyme. Number 2, Mary, Mary, Quite Contrary. Ang nursery rhyme na Mary, Mary, Quite Contrary ay isang sikat na kantang pambata. Maraming naniniwala na ito ay tungkol kay Mary the First ng England, nakilala rin bilang Bloody Mary. Si Mary the First ay anak ni na King Henry VIII at Catherine of Aragon. Naging reyna siya ng England noong 1553. Gusto niyang ibalik ang Catholicism sa England matapos itong maging Protestant sa panahon ng kanyang ama at kapatid. Dahil sa kanyang malupit na pag-uusig sa mga Protestants ay tinawag siyang Bloody Mary. Ang unang line ng kanta na Mary, Mary, Quite Contrary ay maaring tumutukoy sa kanyang pagiging matigas at hindi nagbabago ang isip. Ang salitang contrary ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na ibalik ang Catholicism kahit maraming tumututol dito. Ang pangalawang linya, How does your garden grow, ay maaaring simbolo ng kanyang kaharian at pamumuno. Ang garden ay maaari namang tumukoy sa estado ng England sa ilalim ng kanyang pamamahala. At ang kasunod na bahagi, with silver bells and cockle shells, ay maaaring mga simbolo ng mga gamit sa Catholic ceremonies tulad ng mga bell tower at mga shell na ginagamit ng mga pilgrim. Ang huling line, and pretty maids all in a row, ay maaring naglalarawan ng mga martyr o mga madre na bumalik sa Catholicism sa ilalim ng pamumuno ni Mary. Maaring ito ay mga babaeng naglaan ng kanilang buhay para sa pananampalataya o mga patuloy na naglilingkod sa simbahan kahit may mga persecution. Bagaman may iba pang interpretasyon, ang kwento ni Mary the First ang pinakaakma sa kanta. Ang kanyang malupit na pamamahala at mga hakbang upang ibalik ang Catholicism sa England ang nagbigay daan sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang makapangyarihan ngunit kinatatakutang leader. Ang Mary, Mary, Quite Contrary ay isang paalala ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng England at ang mga kahirapan na pinagdaanan ng mga tao sa panahon ng religious conflicts. Number 3, London Bridge is Falling Down.
Ang kantang London Bridge is Falling Down ay isang kilalang awit ng mga bata na hindi tiyak ang pinagmulan. Iba't ibang bansa ang may sariling version nito, pero ang pinakakilala ay tungkol sa London Bridge sa England. Bagamat simpleng kanta lang ito, ay may mga haka-haka at teorya tungkol sa tunay na pinagmulan at kahulugan ng kanta. Ang London Bridge ay isang mahalagang tulay sa London mula pa noong panahon ng mga Romano. Ang unang tulay ay gawa sa kahoy na itinayo ng mga Romano at naging mahalagang bahagi ng Roman London. Pagkatapos umalis ng mga Romano ay ilang beses itong nasira at muling itinayo. At noong 12th century ay isang bagong tulay na gawa sa bato ang itinayo ni Peter de Collechurch. Tumagal ang tulay na ito ng ilang siglo at naging mahalagang bahagi ng buhay at negosyo sa London. Ang kanta ay may iba't ibang version, pero ang pinakakaraniwang version ay London Bridge is falling down, falling down, falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. May ilang teorya tungkol sa kanta. Isang teorya ang nagsasabi na ito ay tungkol sa paulit-ulit na pagkasira at pagkumpuni ng London Bridge. Maraming beses na itong nasira dahil sa apoy, digmaan at iba pang kalamidad, kaya maaaring nagmula ang kanta sa mga pangyayaring ito. Bukod dito, ang isang controversial theory naman ay nagsasabi na ang kanta ay tungkol sa isang sinaunang ritual ng human sacrifice. Ayon sa ilang alamat, ay kailangan ng sakripisyo ng tao para matiyak na matibay ang tulay. Bagamat walang ebidensya na may ganitong sakripisyo sa London Bridge, ay nananatili itong posible. Dagdag pa rito, ang Fair Lady sa kanta ay pinagtatalunan din. Ayon sa ilang teorya, ito ay tumutukoy kay Queen Eleanor, na asawa ni King Henry III o kay Matilda ng Scotland na nagpatulong sa muling pagtatayo ng tulay. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay simpleng character lang na idinagdag para sa tugma ng kanta. Samantala, noong 19th century ay pinalitan ang London Bridge ng mas modernong tulay. Noong 1960s ay binili ni Robert P. McCulloch ang lumang tulay at dinala sa Lake Havasu City, Arizona, USA, kung saan ito muling itinayo bilang tourist attraction. Ang kasalukuyang London Bridge sa London ay isang modern bridge na itinayo noong 1973. Gayun din, ang kantang London Bridge is Falling Down ay nananatiling misteryo kahit maraming teorya tungkol sa pinagmulan nito. Number 4. Rock-a-Bye Baby. Ang Rock-a-Bye Baby ay isang bantog na lullaby na ginagamit para patulugin ang mga sanggol. Maraming kwento tungkol sa pinagmulan ng kantang ito. May isang teorya na nagsasabing nagmula ito sa Amerika noong huling bahagi ng 17th century. Isang English immigrant na nagtatrabaho bilang mangangalakal ng kahoy sa New England ang lumikha ng kanta. Namangha siya sa kaugalian ng mga Native Americans na nagtatali ng duyan sa sanga ng puno para patulugin ang kanilang mga sanggol. Itinatali nila ang mga duyan sa mataas na sanga upang mailayo ang mga sanggol mula sa mga hayop sa lupa at para makakuha sila ng malamig na hangin. Ito ang naging inspirasyon ng unang line ng kanta, ang Rock-a-Bye Baby on the Treetop. Maliban pa rito, isa pang teorya ay nagsasabing ang kanta ay may kaugnayan sa mga pangyayari sa England noong 17th century. Ayon dito, ang kanta ay tungkol sa anak ni James II ng England na si James Francis Edward Stuart na isinilang noong 1688. Ang kapanganakan ng batang ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at tsismis na ang bata ay hindi tunay na anak ni James II. Ayon sa tsismis, ang tunay na anak ni James II ay pinalitan ng ibang sanggol upang matiyak na ang kahalili sa trono ay isang Katoliko. Ang linyang "When the bough breaks, the cradle will fall" ay sinasabing simbolo ng pagbagsak ng Stuart Dynasty. Samantala, mayroon ding mga nagsasabi na ang kanta ay simpleng kwento lamang tungkol sa isang sanggol na natutulog sa duyan sa puno. At ang panganib ng pagbagsak ng duyan ay paalala sa mga magulang na maging maingat. Ang image ng duyan sa sanga ng puno ay karaniwang view sa mga bukid at baryo noong mga panahong iyon. Maaaring ang kanta ay isang simpleng warning tungkol sa kaligtasan. At kahit ano pa man ang pinagmulan ng kanta, ang Rock-a-Bye Baby ay nanatiling mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon. Ang musika nito ay kalmado at nakakaaliw at perfect para sa pagpapatulog ng mga sanggol. Ang madilim na pinagmulan at mga kakaibang kwento na bumabalot dito ay nagbibigay ng kakaibang kulay at lalim sa simpleng lullaby na ito.
Number 5, Jack and Jill. Ang Jack and Jill ay isang sikat na nursery rhyme na alam ng marami. Ang kanta ay tungkol sa dalawang bata na umakyat sa burol para kumuha ng tubig pero nahulog sila at nasaktan. Ang Jack and Jill ay unang lumabas noong 1765 sa Mother Goose's Melody. Sa kwento, si Jack ay nadapa at nasugatan ng kanyang ulo at si Jill naman ay nadulas at nasaktan din. Maraming nagsasabi na may totoong kwento sa likod nito. Isa sa mga teorya ay tungkol kay King Louis XVI at Queen Marie Antoinette ng France. Ayon sa ilang historians, si Jack ay si King Louis XVI at si Jill ay si Queen Marie Antoinette. Sinasabing ang pag-akyat nila sa burol ay simbolo ng kanilang paghahanap ng kapayapaan at kasaganaan para sa kanilang kaharian. Pero pareho silang bumagsak at namatay noong France Revolution. Dagdag pa rito, isa pang teorya ay mula sa isang maliit na village sa England na tinatawag na Kilmersdon. Noong panahon ni King Charles I ay itinaas ang buwis sa cider. Dahil dito ay nahirapan ang mga magsasaka. Ang kwento ni na Jack at Jill ay sinasabing representation ng mga karaniwang tao na naapektuhan ng mataas na buwis. Ang pag-akyat nila sa burol ay maaaring simbolo ng kanilang pagsusumikap na makuha ang kanilang pangangailangan, pero nahulog din sila dahil sa hirap ng buhay. Bukod dito, may isa pang kwento na nagsasabi na ang Jack and Jill ay batay sa tunay na pangyayari sa Kilmersdon, Somerset. Dito ay may isang burol na tinatawag na Jack and Jill Hill. Ayon sa alamat ay may dalawang bata na nagngangalang Jack at Jill na nasawi sa aksidente sa burol na ito. Ang kwentong ito ang maaaring naging inspirasyon para sa nursery rhyme. Subalit kahit maraming teorya ang lumitaw, ang tunay na pinagmulan ng Jack and Jill ay nananatiling misteryo. Ang kanta ay maaaring nagbago sa paglipas ng panahon kaya nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ngunit ang isang bagay na tiyak, ang Jack and Jill ay patuloy na nagbibigay aliw at palaisipan sa mga tao sa buong mundo. Gayun din, ang kwento ng Jack and Jill ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga nursery rhymes bilang bahagi ng ating kultura. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng awit para sa mga bata, kundi mga bahagi din ng kasaysayan at tradisyon na nag-uugnay sa atin sa nakaraan. Number 6, Three Blind Mice. Ang nursery rhyme na Three Blind Mice ay isang kilalang kanta para sa mga bata, pero may mga nagsasabi na may madilim na kwento sa likod ng simpleng awit na ito. Una itong lumabas noong 1609 sa isang libro ni Thomas Ravenscroft na tinatawag na Deuteromelia. Maraming naniniwala na ang kwento ng Three Blind Mice ay konektado sa panahon ni Queen Mary I ng England, na kilala rin bilang Bloody Mary dahil sa kanyang pag-uusig sa mga Protestants. Ayon sa ilang pag-aaral, ang tatlong bulag na daga ay tumutukoy sa tatlong Protestant leader na sina Hugh Latimer, Nicholas Ridley at Thomas Cranmer. Sila ay pinahirapan at sinunog sa utos ni Mary I dahil sa kanilang pananampalataya. Kaugnay nito, ang pagiging bulag ng mga daga sa kanta ay maaring simbolo ng kanilang malalim na paniniwala. Ang bahagi naman ng kanta na Who All Ran After the Farmer's Wife ay sinasabing tumutukoy kay Queen Mary na tinawag na Farmer's Wife dahil sa kanyang asawa na si Philip II ng Spain. Gayun din, ang linya na Who Cut Off Their Tails with a Carving Knife ay maaring simbolo ng malupit na kapalaran ng tatlong leader na ito, kahit na walang ebidensya na sila ay nabulag o nawalan ng bahagi ng katawan bago sila pinatay. Bagaman ang nursery rhyme na ito ay inaawit ng mga bata na hindi alam ang tunay na kwento, ay nagiging paalala ito sa mga matatanda tungkol sa malupit na bahagi ng kasaysayan ng England. Ang awit na Three Blind Mice ay isang halimbawa ng kung paano ang mga simpleng tula para sa mga bata ay maaaring nagtatago ng malalim na mensahe at kasaysayan. Dagdag pa dito, ang kwento ng Three Blind Mice ay nagpapakita na ang kasaysayan ay puno ng mga pangyayari na nagbibigay ng bagong kahulugan sa mga bagay na mukhang simple. At habang patuloy na inaawit ng mga bata ang Three Blind Mice, ang mga matatanda ay maaaring mag-isip tungkol sa mga madilim na pangyayari na itinatago ng mga tula at kanta mula sa kanilang pagkabata. Ito rin ay isang paalala na ang kasaysayan ay maaaring magbigay ng bagong pananaw sa mga simpleng bagay. Number 7, Humpty Dumpty. Ang Humpty Dumpty ay isang kilalang nursery rhyme. Ang pinakasikat na version nito ay ang Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall.
all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Samantala, maraming teorya ang lumabas tungkol sa pinagmulan ng tula na ito at kung sino o ano si Humpty Dumpty. Pero sino nga ba si Humpty Dumpty? Ayon sa ilang teorya, si Humpty Dumpty ay hindi talaga isang itlog kundi isang tao o bagay na madaling masira. Ang ideya na siya ay isang itlog ay nagmula sa mga larawan sa mga librong pambata noong 19th century. Maliban pa dito, may isa pang teorya na nagsasabing si Humpty Dumpty ay si Haring Richard III ng England na natalo sa labanan ng Bosworth Field noong 1485. Ang Great Fall ay tumutukoy sa pagkatalo ni Richard III. At ang King's Horses and King's Men naman ay ang mga tauhan at sundalo ni Richard na wala nang nagawa upang ibalik siya sa trono. Dagdag pa dito, ang isa pang teorya ay nagsasabing si Humpty Dumpty ay isang kanyon na ginamit sa Siege of Colchester noong English Civil War noong 1642 hanggang 1651. Ang mga royalist powers ay naglagay ng malaking kanyon sa itaas ng pader ng Colchester para ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa mga parliamentary forces. Dahil dito ay tinawag nilang Humpty Dumpty ang kanyon. Nang bumagsak ang pader dahil sa pag-atake ng mga parliamentary forces, ay bumagsak din ang kanyon at hindi na ito muling naayos. Gayun din, sinasabi ng ilang eksperto na ang tula ay maaaring isang metaphor para sa pagbagsak ng makapangyarihang tao o institusyon. Sa ganitong konteksto, ang Great Fall ay tumutukoy sa malaking pagkasira at ang walang katiyakan na maibalik sa dati. Ito rin ay maaaring paraan upang turuan ang mga bata tungkol sa kahinaan ng kapangyarihan at ang kahalagahan ng pagkakaisa. Subalit sa paglipas ng panahon ay nagbabago ang mga nursery rhymes katulad ng Humpty Dumpty. Sa kabila nito, ang tunay na kahulugan at pinagmulan ng Humpty Dumpty ay nananatili pa ring misteryo. Number 8. Goosey Goosey Gander. Ang Goosey Goosey Gander ay isang sikat na awiting pambata sa English. Ang tunay na kasaysayan sa likod nito ay medyo madilim at nagmula noong 1784, ngunit maaaring mas matanda pa ito. Ang pinagmulan nito ay posibleng mula sa panahon ng mga religious reformation sa England noong 16th at 17th century. Ang unang bahagi ng tula ay tungkol sa pagpunta sa iba't ibang bahagi ng bahay. Goosey Goosey Gander, whither shall I wander, upstairs and downstairs and in my lady's chamber. Sinasabi ng mga eksperto na ito ay naglalarawan ng mga officials ng simbahan at estado na nagsasagawa ng mga pagsalakay sa mga tahanan ng mga Katoliko noong panahon ni na King Henry VIII at Queen Elizabeth I. Noong panahong iyon ay pinagbabawalan ang mga Katoliko sa pagsasagawa ng kanilang pananampalataya. Ang mga pari ay nagtatago sa mga lihim na silid o priest holes upang hindi mahuli. At ang susunod na bahagi ng tula ay tungkol sa isang matandang lalaki na tumangging magdasal. There I met an old man who wouldn't say his prayers, so I took him by his left leg and threw him down the stairs. Maraming naniniwala na ang old man ay isang Catholic priest na tumangging sundin ang paraan ng pagdarasal ng mga Protestants. Ang pagbagsak sa hagdan ay simbolo ng marahas na pagtrato sa mga Katoliko na minsan ay nauuwi pa sa pagpatay. Ang nursery rhyme na ito ay maaaring tumutukoy sa mga massacre at pagpatay na nangyari dahil sa batas na nagbabawal sa mga Catholic priest na magturo ng kanilang relihiyon. Ang mga nahuli ay madalas na tinutorture o pinapatay. Ang mga awitin tulad nito ay isang paraan upang isalaysay ang madilim na bahagi ng kasaysayan sa paraang maiintindihan ng mga bata. Karagdagan pa, ang Goosey Goosey Gander ay nagpapakita na ang mga nursery rhyme ay hindi lamang simpleng mga awit para sa mga bata. Mayroon itong malalim na kasaysayan at kahulugan. Ang mga simpleng salita at tono ay nagtatago ng masalimuot na kasaysayan ng relihiyon at politika sa England. Number 9. Georgie Porgy. Ang Georgie Porgy ay isang kilalang nursery rhyme na madalas kinakanta ng mga bata. Narito ang mga linya nito. Georgie Porgy, pudding and pie, kissed the girls and made them cry. When the boys came out to play, Georgie Porgy ran away. Ang Georgie Porgy ay nagmula noong 17th hanggang 18th century sa England. Ang mga nursery rhyme noong panahon na iyon ay madalas nagsasalaysay tungkol sa mga pangyayari sa lipunan at politika. Maraming naniniwala na ang kantang ito ay tungkol kay George Villiers, ang unang Duke ng Buckingham. Si George Villiers ay isang kilalang tao sa korte ni King James I ng England.
Siya ay paborito ng hari at kilala sa kanyang kagandahan at kapangyarihan. Maraming tsismis ang nagsasabing mayroon silang espesyal na relasyon ng hari. Dahil dito, maraming naiinggit at nagalit kay Villiers. Ang Georgie Porgy ay maaaring naglalarawan ng mga ginawa ni Villiers. Ang linyang "kissed the girls and made them cry" ay maaaring tumutukoy sa kanyang pakikipagrelasyon sa mga kababaihan. Ang "when the boys came out to play, Georgie Porgy ran away" naman ay maaaring nagsasabi na siya ay umiiwas sa mga gulo na dala niya sa korte. Maliban dito, si Villiers ay kilala rin sa kanyang pagnanasa sa kapangyarihan na nagdulot ng galit ng marami sa kanya. At noong 1628, siya ay pinatay ng isang kaaway dahil sa mga alitan sa korte. Dagdag pa rito, may mga nagsasabi rin na ang Georgie Porgy ay tungkol kay Prince Regent George IV ng England. Kilala siya sa kanyang mga iskandalo at pagiging playboy. Maraming naniniwala na ang rhyme ay tungkol sa kanyang mga kapilyuhan at pag-iiwas sa mga responsibilidad kapag may problema. Pero ang koneksyon kay George Villiers ay mas malakas at mas tugma sa panahon ng rhyme. Sa kabilang banda, ang Georgie Porgy ay isang halimbawa ng kung paano ang mga nursery rhyme ay maaaring maglaman ng malalim na kasaysayan. Bagaman tila pambata at simpleng kanta lamang, ang mga ito ay madalas na nagsasalaysay ng mga pangyayari at tao noong panahon nila. Ang rhyme na ito ay nagpapakita ng kung paano ang kultura at kasaysayan ay maaaring magsama sa musika at tula na nagdadala ng mga mensahe mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Number 10. Little Miss Muffet. Ang nursery rhyme na Little Miss Muffet ay isa sa mga pinakasikat na children's poem na nagsimula noong 16th century. Ang kwento nito ay simple at nakakaaliw para sa mga bata, pero ang kasaysayan sa likod ng tula ay nababalot ng mga teorya na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan dito. Narito ang original version ng tula. Little Miss Muffet sat on a tuffet, eating her curds and whey. Along came a spider, who sat down beside her and frightened Miss Muffet away. Isa sa mga kilalang teorya ay nagsasabing ang Little Miss Muffet ay maaaring tungkol kay Dr. Thomas Muffet, na isang doktor at entomologist mula sa England noong 16th century. Si Dr. Muffet ay kilala sa pag-aaral ng mga insekto at sinasabing isinulat niya ang tula para sa kanyang anak na si Patience Muffet. Sa teoryang ito, si Miss Muffet sa tula ay si Patience. Ang curds and whey ay isang pagkain na gawa sa curdled milk, ay paborito noong panahong iyon. At ang gagamba ay maaaring sumisimbolo sa interes ni Dr. Muffet sa mga insekto. Bukod dito, mayroon ding mga teorya na nagsasabing ang tula ay may religious meaning. Ang curds and whey ay maaaring kumatawan sa Eucharist sa Christianism. At ang gagamba ay simbolo ng kasalanan o tukso na nagtataboy kay Miss Muffet mula sa kanyang banal na pagkain. Dagdag pa rito, may isa pang interpretation na nauugnay sa politika ng England noong 17th century. Ang Miss Muffet ay maaaring nagre-represent sa isang pangkaraniwang tao, habang ang gagamba naman ay simbolo ng pamahalaan o isang politiko na nagtutulak sa mga tao na umalis sa kanilang komportabling kalagayan dahil sa takot o pagbabanta. Bagaman ang tula ay original na isinulat sa simpleng paraan, ay marami na itong naging versyon sa iba't ibang panahon at kultura. Ang ibang version ay nagdagdag ng mga lines o nagbago ng mga detalye. Pero ang pangunahing kwento ng batang babae na natatakot sa isang gagamba ay nananatiling pareho. Gayon din, ang Little Miss Muffet ay naging bahagi ng kilalang kultura sa loob ng maraming taon. Madalas itong ginagamit sa mga pelikula, TV programs at iba pang media forms.